Mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa ating YouTube channel. Meron po tayong update ngayon sa lagay ng ating panahon. Ngayong araw po ng Lunes, October 28, 2024. But before that, huwag niyo po munang kakalimutan, pakiusap lamang po na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel at pahit na rin po ng notification bell para lagi ko po kayong ma-notify sa kondisyon po at lagay ng ating panahon. So sa kasalukuyan mga kaibigan, ito pong ating minomonitor na si Bagyong Leon ay nag-intensify po, no, or nag-i-intensify pa rin dito po, no, sa may bandang Philippine Sea, and as of now ang kanyang lakas at lokasyon po mga kaibigan ay meron pong layo ngayon na 950 kilometers dito po sa may bandang east of Northern Luzon. May lakas po ng hangin na 85 kilometers per hour, may bugso po na 105 kilometers per hour, pa-westward po ang kilos sa bilis na 10 kilometers per hour. Isa pa lamang po siya, no, isa pa rin siyang tropical storm mga kaibigan. Pero asahan po natin mga kaibigan, pagdating po ng hapon, no, ngayong alas 2 po, ito po itatahakin niya yung direksyon ng east of Echaque, Isabela na may layong 755 kilometers at mas lumakas po siya sa 95 kilometers per hour. Isa na po siyang isang ganap na severe tropical storm. Malapit na po ito sa typhoon category at pa-westward po ang kilos sa bilis po na 15 kilometers per hour. So mga kaibigan, as of now sa ating pinaka-update ay malayo po ito sa ating Philippine landmass at hindi po ito inaasahan na maglalandfall. So kung may nakikita kayong mga update na ito yung maglalandfall mga kaibigan, ayon sa ating pinaka-latest track ay malabo po ito or malayong maglandfall sa ating Philippine landmass. Doon nasa loob pa rin siya ng PAR. Ang nakakaapekto sa ilang bahagi ng ating bansa ay itong trap ng kanyang extension ng hangin. So bago natin yan mga kaibigan ipagpatuloy, tignan muna natin itong si Bagyong Christine, no? Marami din nagtatanong sa atin, ano na nga ba ang nangyari? Nag-U-turn ba or papasok ba sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility? Well mga kaibigan, magandang balita po, no? Hindi na po babalik itong si Bagyong Trami, international name, or dating Christine PH po, no, sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Matapos po itong maglandfall sa bansang Vietnam at patuloy pa pong humihina sa paglipas po ng mga oras hanggang sa malusaw po ito mga kaibigan. So wala na pong mangyayari dito na interaction ng dalawang bagyo or Fujiwara effect. Wala na po yun mga kaibigan. Ang tangi pong minomonitor natin ngayon ay eto nga pong si Bagyong Leon. So alamin na natin mga kaibigan yung track at intensity niya, no? So inaasahan po mga kaibigan, pagdating po ng October 30 sa ganap po ng Wednesday, unti-unti na po itong lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. At pagdating po ng Huwebes, October 31, alas 2 po ng hapon mga kaibigan, ito yung malapit na or nasa gitna na palabas ng ating PAR. At pagdating naman po mga kaibigan ng November 1, 2 PM po yan, 2024, ito po ay nakalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. At dito naman po siya maglalandfall o pupunta sa area po ng Taiwan mga kaibigan at southern western portion po ng Ryukyu Island sa bandang bansa po ng Japan mga kaibigan. Ngayong araw din po ng Lunes mga kaibigan ay inaasahan din po na posibleng itaas sa signal number 1 ang ilang bahagi po mga kaibigan ng Cagayan Valley at northern portion po ng Bicol region. So marami din nagtatanong bakit itataas yung signal number 1, hindi naman daw naglandfall yung bagyo sa loob ng ating Philippine landmass. Paglilinaw lamang mga kaibigan, yung hangin po or trap extension ito nga pong si Bagyong Leon na nakakaapekto hindi mismo yung pinakamata ng bagyo, which is ito pong signal number 1 ay may lakas lamang ng hangin na 39 to 61 kilometers per hour at posible pong tumagal yan ng 36 hours, no, or posible ding maitaas pa sa signal number 2. Depende po yan kung lalapit pa itong si Bagyong Leon sa ating Philippine landmass. So kaya nga palagi nating minomonitor at binabantayan yan intensity niya, lakas ng kanyang hangin, dahil dyan po magdedepende kung meron ba tayong signal number 3 or 4. Pero as of now sa ating update ay malabo po hanggang signal number 1 lamang or pinakamataas na ay signal number 2 dahil hindi naman ito direktang naglandfall sa ating Philippine landmass. So sa ngayon din mga kaibigan, no, meron din tayong forecast weather condition na nakakaapekto po sa ilang bahagi ng ating bansa. As of now, ang area po ng Catanduanes ang apektado ng extension po ng hangin. Dito nga pong si
si Bagyong Leon. So asahan natin ng masungit or maulap na kalangitan dyan sa po sa area ng Catanduanes. At posible din nga apektuhan pa ibang mga lugar, so patuloy tayo mag-update. Pinag-iingat tayo sa posibleng pagbabaha sa banta nga po ng Malawakan at patuloy na pag-uulan. Gayun din, mag-ingat yung mga landslide prone area dyan po sa area ng Catanduanes. Samantalang ang area naman po ng Western Visayas, Negros Island Region, kasama na po ang Occidental Mindoro at Palawan, ay patuloy din makakaranas po ng cloudy skies, no? Meron po mga kalat-kalat na pag-ulan at mga thunderstorm pagdating po sa hapon at sa gabi dahil naman po yan sa southwesterly wind flow na nakakaapekto po sa ilang bahagi ng ating bansa, no? Posible po magkaroon ng pagbabaha sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area. Sa ilang bahagi naman po ng Metro Manila, kasama na ilang bahagi na ating lugar ng ating bansa na hindi ko nabanggit, ay patuloy din po makakaranas ng masungit na panahon pagdating sa hapon at sa gabi. Pero sa umaga, asahan natin na medyo maaliwalas na panahon dahil hindi naman tayo direktang apektado. Ito nga po nga si Bagyong Leon, yung trap lamang niya, pero may chance din ng maulap na kalangitan dahil po sa mga localized thunderstorm. So mga kaibigan, mga kababayan ko, patuloy tayong mag-ingat at lagi ko po minapaalala, no? Ito pong si Bagyong Leon, hindi po natin ito dapat katakutan. Marami kasi sa atin, no? Porkit narinig nila yung pangalan ni Bagyong Leon daw, nakakatakot na, no? Talagang malakas daw na bagyo. Pero hindi naman tayo magdedepende sa pangalan niya kung gaano siya kalakas. Tama po mga kaibigan. Ito po yung naalala sasabihin ko sa inyo, no? Yung direction po niya, kahit sabihin natin na mas malakas siya kay Bagyong Christine. Kasi nga si Bagyong Christine, hindi naman niya nagkaroon ng typhoon category o super typhoon category. Samantalang itong si Bagyong Leon ay inaasahan ng typhoon category within the next 48 hours o sa mga susunod po na mga araw. Pero take note, nasa labas po yan ng ating Philippine landmass, no? Or nasa karagatan lamang siya, nasa Philippine Sea at hindi po talaga naglandfall. Kung ito ay naglandfall sa ating Philippine landmass, for sure napakalaki po ng kanyang epekto mga kaibigan. Pero salamat sa Diyos dahil inilihis niya po etong si Bagyong Leon, no, sa ating Philippine landmass at hindi naman talaga naglandfall. So mga kaibigan, yan lamang pong update natin sa lagay ng ating panahon. So huwag niyo kalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel para ma-update ko kayo sa mga susunod natin na weather update. Maraming salamat, magandang araw po sa inyong lahat.